Yan, hello po. Salamat po sa nag-share sa group chat natin. Paki-share naman din po doon sa isang GC natin, no? Ayan, hi po. Hello po. Nagbabalik. Kasi ang commitment natin ay 2 times a day, no? So kahit medyo magkadikit, at least 2 times. Tama ba? So kaya ayun kapatid, no? Ang mahalaga, 2 times pa din. Ay, wait lang pa. Ayan, so 2 times a day tayo nagde-devotion kaya ayun po. Medyo naglalag pero makakabalik din yan. Wait lang natin. So the revival fire of God, kapatid. So bago ko po ilatag sa inyo yung aming event proper revival, di ba? So kaya bago ko po kayo hikayati na sumama po ng revival conference namin, ano muna ba yung revival, no? At ano ba yung ginagawa? Yes, so so ayan kapatid, no? Hindi ko lang kasi alam kung pwede ako maglagay ng photo dito eh, kaya so okay lang, mamaya na lang. Yan, paki-like, paki-share kapatid, paki-tap. The Revival Fire of God. Wait lang po. So pasensya na po. Kumain lang ako ng candy kasi namamaos na ako eh. Pero anyway, ayan, Revival Fire of God, please like it, share it, tap it guys. Sana marami pong maabot ang salita ng Panginoon. If you could like, repost it, share it kapatid, no? At least, ang mahalaga po kapatid, maintindihan mo ano ba ang revival. At the same time kapatid, ano ba yung pinaplano namin na gawin, no? So again, bago ko po explain sa inyo yung revival conference namin, mag-umpisa muna tayo. Ano ba ang revival fire of God? Amen? Bakit ba kailangan ng revival at paano ba bumababa ang revival ng Panginoon? Amen? So ayun po, sabi mo nga dyan, revival. Ayan, kaya please like it, share it, tap it guys. Ayun kapatid, if you could just heart me. Ang mahalaga lang po sa akin, ito lang, heart me, kasi ito po yung nakakadagdag ng algorithm. Yan, thank you po. Revival, revival. Kaya kapatid, no, please like it, share it, tap it guys, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan, please like it, share it, tap it guys, no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Kaya please, yan po, no. Yan, hallelujah po. Again, revival fire of God. So maganda po itong topic na to dahil maintindihan mo kung paano ka ba manunumbalik sa Panginoon at paano ka i-revive ng Panginoon yung mga pusong pagod na, yung mga puso na spiritually dry, di ba? Kapatid, mahalaga to. Kaya please, if you could follow me, like it, share it, tap it guys, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Thank you po! Uy, may nag-heart! Joke lang. Yung heart me lang kapatid kasi yan po yung nakakadagdag ng algorithm. So yun, paki-like it, paki-share, paki-tap kapatid, no? Yan, please like it, share it, tap it guys.
Yan, please like it, share it, tap it guys. No? Ayan, thank you po. Thank you po sa lahat ng mga nandito. Ayan. Ay, blessed evening po, no? And salamat din dahil nagstay pa rin kayo. Pangalawang live na natin ngayong gabi. Kasi nga, ang goal natin ay 2 times a week. Ayan, thank you po. No? So, salamat po sa pag-support ng 2 times a day nating devotion. Bitin pa nga po ako sa oras ng live mo. Sige, gagawin pa natin 4 hours. Yan. Joke-joke lang yung 4 hours. Baka hindi ko nakayanin. Pero kapatid, actually, nangangarap po ako na halimbawa, sa morning, no, mga 6 a.m. to 8 a.m. tayo, ganun. 5:30 a.m. to 8 a.m. Hindi ko alam eh. Pero, basta mahalaga, nagde-devotion ako, tapos ila-live ko na lang din. And hello po, hi po, Revival Fire of God, kapatid. After like mga 5 minutes, mag-start na rin tayo. Ayan, thank you po, thank you Jesus. Ang inaalam ko lang, paano maglagay ng picture? Hindi ko alam eh. Ay, kaya nga, aalamin ko kasi yung iba nakikita ko may picture sila. Bakit ako hindi ko mailagay? Pero mamaya na lang, mamaya na lang. Bababa ka dito. Sticker? Ah, pwede palang sticker. Ayan, hello po. Comment naman kayo dyan, kapatid, ng kahit ano. Pag ginaya ko yung mga ano, alam nyo ba, hindi alam nyo ba, cosplayer din ako. Pag ginaya ko naman yung nagbebenta ng ano, ng sapatos. Boss! Ay hindi, sayang. Kulang props ko. Yan. Boss! Natatawa na ako agad. Bago pa, wait lang. Yeah, may 1 minute pa ako. Boss! Spike check! Diba? Comment down your location. Priority shipping po tayo. Priority shipping. Comment G! Ibabagsak ko po ang pinakamalaking discount na pwede kong ibagsak ngayon. Comment G, mahalaga lang po, kayo po ay nakapalo. Nakapalo kayo, guys. Galing, no? Pwede na? Pwede na ba? Pwede na? Pwede na. Habang naghihintay po tayo, no? Comment G! Pwede na, no? Meron pa ako isa. Wait lang, para maubos ko to. Meron pa isa, kapatid, yung halimbawa, nagbebenta ng ano, ng mga gadget. Ma'am sir, basket number 2 po, ma'am sir. Papaplex po natin to, ma'am sir. So ito po, ma'am sir, black po to, ma'am sir. Ma'am sir, noise cancellation na rin to, ma'am sir. Nasa yellow basket po. Blue. I-check nyo lang po. 2. Basket number 2 po. Basket number 2. Flex po natin. Basket number 4. Pwede na. Pwede na. Uy, huwag nyo naman bagsakan ng ice cream yummy. Hindi na ako mag-ice cream yummy. Hindi kasi nakikita ko po na
nagpapa-comment pala sila ng madami para maraming algorithm. Tama ba? Tama ba ako? I-correct nyo naman ako. Si ano nga si JR Shabok ba yun? JR Shabok. Sabi niya, if you want this song, keep one, chat one. I will sing it the song for you guys. JR Shabok. Ay, JR Shabok ba yun? Hindi. JR yung RNB King. JR RNB King. King of RNB. Si JR lang pala siya, wala pala siyang Shabok. Si JR Shabok pala yung yung nakakalungkot yung kanta. JR lang pala, JR. Si JR Shabok pala yung Sino ba si JR Shabok? Ano bang kanta ni JR Shabok? Oo, yung Hiling. Oo, tama. JR lang pala, JR lang. Sabi ni JR, comment one. Your requested song, I will sing this song for you guys. Just comment number one. Number one, please. Number one. Pwede na. Pwede na, no? Kung ano-anong pinaggagawa sa live. My goodness, paano maniniwala yung tao? But anyway, start na tayo. Inaano ko lang yung energy natin para meron pa rin tayo energy at hindi tayo maantok, no? Ay, yan, hayayi. So, ngayon kapatid, Revival Fire of God, that's our topic right now, no? So, buklatin nyo na po, Acts chapter 2, verse 1 to 4, para bago ko po explain yung aming revival conference, alam natin ano ba ang revival. Amen? Kasi naririnig nyo yan Naririnig nyo, revival of the Lord, revival fire of God, ano ba yan, etc. Maganda kapatid na maintindihan mo, ano bang ginagawa ng Diyos pag revival. Amen? Pero bago po lahat, tayo muna isaglit na manalangin. Ayan, habang nananalangin ako kapatid, pasabi naman dyan, present, para alam ko nandito na kayo. Pero Lord, we pray and declare, Panginoon, ngayon pa lamang, as we meditate your word, Lord God, the revival of God will be upon with them. I pray, Lord, and plead to you, Lord God, the fire of God, katulad ng day of Pentecost, ibababa mo ngayon. Kaya Panginoon, we pray and declare that your love, anointing, and peace, and the tongues of fire of the Lord will always come to pass in our lives, Lord God. And we ask you, dear Holy Spirit, to move upon us, minister to us right now so that we may understand your word, we may have the encouragement, Lord God, and we pray and declare na ikaw po, O Diyos, ang kikilos po sa amin. At salamat po dahil alam namin na mahal mo kami, kaya hindi mo kami pababayaan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Yan. Salamat sa Panginoon sa mga nandito na, no? Thank you, Lord. Thank you, Lord. So ngayon kapatid, we will be having our topic right now. Yan, the revival fire of God, no? Sa Acts chapter 2, verse 1 to 4. Actually, ang buong kwento niyan is nasa Acts chapter 2, verse 1 to 13. Pero yung topic muna natin ay 1 to 4. Okay? So sabi po dito, basahin ko po sa MBB. Wait lang, lunukin ko lang candy ko. Wait lang kasi itong candy ko para sa boses kong namamakas. Wait lang ko. Yan. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Basahin ko po sa Tagalog, no? Kung nabuklat mo na kapatid, pa-chat naman, nabuklat ko na po kuya. Sabi po dito, nung sumapit ang araw ng Pentecostes, ang lahat ng mananampalataya ay nagkatipon sa isang lugar. Walang ano'y may ugong na parang malakas na hangin na nagmula sa langit at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dila ng apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pero basahin natin siya sa New King James Version. Kasi kapatid, maganda rin na basahin din natin siya sa English. No? Sabi, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Gusto ko yung term na with one accord. Pwede mo bang i-comment dyan? One accord. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them.
and they were filled the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na ang revival fire, kapatid, ay kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kapatid, kung titignan natin yung setup nitong mga disciple, nag-ascend si Kristo, di ba? Nag-ascend. Pero ang sabi ni Lord, huwag kayong aalis hanggat hindi dumadating yung helper. Acts chapter 1. Okay? So kung titingnan natin, kapatid, nung nag-ascend si Kristo, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kaya nga 'di ba nung nag-ascend si Lord, nakaganyan lang sila sa taas. Tapos may anghel na nagsabi, "Huy!" Version ko na lang 'to, 'di ba? "Huy! Darating din ang Panginoon ng kung paano siya umalis, 'di ba? Darating din ang Panginoon, pero hindi pa ngayon. Kasi may gagawin pa Kristiyano." Amen po ba? So kung titingnan mo, kapatid, ang gusto ko, kaya ako sinabi yung one accord, kasi kapatid, nag-spend sila ng time sa paghihintay sa Panginoon. Amen? Hindi po sinabi, kapatid, kung ilang buwan, ilang taon. Wala pong sinabi na timeline. Hindi rin, kapatid, sinabing days. Wala. Pero kapatid, nang sumapit ang araw ng Pentecostes or Day of Pentecost, naging tapat kasi sila sa pananalangin. Amen? Kaya anong unang lesson, kapatid? Wala pa tong point pero ito na yung gusto kong maintindihan mo. Alam mo, pag ang Diyos ay para bang tahimik, may hinahanda siyang outpouring sa buhay mo na matindi. Amen ba? Minsan, kapatid, sige nga po, kung tatanungin ko kayo ngayon, di ba meron po kayong mga pagkakataon na bakit parang walang sinasagot si Lord sa mga panalangin ko? Bakit parang ang tagal ko nang nagpe-pray pero parang wala pa ring sagot? Bakit ganun? Bakit ganun? Para bang ang tagal ko na tong paulit-ulit ko nang pinipray pero wala pa rin. Kapatid, Acts chapter 1, hinihintay nila yung pagdating ng Banal na Espiritu. Naghihintay sila pero hindi nila alam kailan darating, pero alam nilang darating. Amen ba? Kaya kapatid, alam mo, mas matagal na paghihintay, mas matindi ang gagawin ng Diyos. Amen? Kasi kapatid, hindi mo alam na itong pangyayari na to ang dahilan why the apostles turned the world upside down. Talagang ang laki ng ginawa ng Diyos, kapatid, nung dumating yung Day of Pentecost. Miracle na yun ng Panginoon, kapatid, na may 3,000 na kumilala. Amen? At hindi lang basta kumilala, kapatid, nagpabaptize. Ang baptism dati, sobrang seryoso. Kasi pag nagpabautismo ka, tuloy ang buhay, patay kung patay. Ganun yung paglilingkod nila. Imagine mo, nag-preach lang si Pedro, at ang daming sumunod. At pag sumunod, Diyos at ang Diyos lang. Paano ko nasabi, kapatid? Yung mga mayayaman, binenta nila lahat ng kanilang ari-arian at binigay sa mahirap. Kaya sila naging pantay-pantay. Bakit kamo? Minsan sabi mo, Kuya Jerome, hindi naman balance yan. Bakit kailangan ko ibenta lahat? Alam mo bakit? Yun yung prompting ng Lord. Kasi pala, i-scatter pala sila. Imagine mo, kapatid, kung may yaman na naiwan itong mga mayayaman, tingin ko hindi yan aalis. Pero dahil si Saul o si Pablo, pinersecute niya yung mga Christians before, ano nangyari? Nag-scatter sila. Kaya pala pinabenta lahat ng ari-arian kasi pala papasabugin ng Diyos yung Christianity hanggang mga hentil. Amen? Amen? Kaya kapatid, naiintindihan mo ba? Pag matagal ang paghihintay, malaki din ang gagawin ng Panginoon. Kaya nga revival fire of God. Amen? Kaya maintindihan natin to. Kaya kapatid kami, we have this kind of event, the revival conference. Kasi our church talaga, kapatid, is walking in signs and wonders. And we want talaga, kapatid, na ma-experience ng mga tao yung revival ng Panginoon. Amen. Ngayon, pag-usapan natin, paano ba na-experience ng early church yung revival? At ano ba ang revival? Amen. Ngayon, marami pong mga tao naghahangad ng revival. Tama? Nais kasi ng tao na makakita ng himala, maging maraming kaluluwang maligtas,
mag-alab muli yung pananampalataya, makakita ng kapangyarihan ng Diyos. Pero kapatid, bago po nangyari yung pagdating ng Pentecost or yung revival fire of God in the times of apostles, meron muna silang ginawa. Hindi po nagsimula yung revival sa kung saan-saan. Hindi po nagsimula yung revival sa isang malaking pagtitipon. Hindi po nagsimula yung revival sa magandang programa. Nagsimula po ang revival sa silid ng panalangin. Amen. Kami kapatid, ako personally kapatid, bago po ako nag-online ministry, bumabad muna ako ng panalangin. Kasi hindi po madali mag-online ministry. At yung church namin kapatid, nakababad lagi sa prayer. Meron kaming 21 days prayer and fasting. Alam niyo yan. Ngayong buwan lang hindi tayo nakapag-fasting. And I think last month kasi marami kaming ginawa. Pero kapatid, meron tayong mga fasting schedule. Kasi nga, priority natin panalangin. Kanina, topic lang natin, panalangin din. Kasi kapatid, nag-uumpisa po ang revival sa panalangin. Amen? Kaya nga kapatid, confident kami na ibababa ng Diyos ang revival dun sa revival conference. Kasi hanggang simula po nung naisip namin itong itayo, simula po nung naisip namin itong gawin, inalagaan na namin sa panalangin at hindi kami ipapahiya ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kasi kapatid, ano ba ang revival? Ang revival kapatid, yung natutulog mong puso, yung dry bones mo, yung kaluluwa mong wala ng pag-asa, muling bubuhayin ng Diyos. Nung time kapatid ng mga Pentecost, nung time po ng mga apostle, hindi nila alam anong gagawin nila. Ang sabi lang ng Panginoong Yesus, hintayin mo ang banal na Espiritu. At aminin naman natin nung hindi kapatid, ang hirap kaya mag-pray. Tama ba? Aminin natin nung hindi. Talagang yung waiting, ang pinakamahirap. Lalo na pag may prayer pa yung paghihintay. Mahirap talaga. Pero ito ang tamang gawin kasi ito po ang nakakapag-invite ng revival sa buhay natin. Amen? Kaya kapatid, we are asking the Lord with the revival. At alam nyo kapatid, ulitin ko, ang church namin ay lumalakad po sa signs and wonders. Meron na po kami dito kapatid na severe anxiety and depression, hindi na umuubra kapatid yung mga gamot na nireseta. Nagpa-pray po sa amin kapatid. Nakalaya. At ngayon may sarili na siyang rehabilitation center. Amen po ba? Meron dito sa amin kapatid, stroke patient. Sabi ng doktor, 5 days na lang siya. Pinag-pray po namin, dinalaw po namin kapatid. Tumayo at ngayon po, women's ministry leader na namin. Merong breast cancer, 2 kapatid, naging cancer-free. Meron dito kapatid, talagang backslider. Ako po, 4 na taon. 3 taon pala na wala po sa Panginoon pero nirestore ng Diyos dahil pa rin sa revival fire ng Panginoon. Amen? Anong ibig ko sabihin? Dahil po ang mga lingkod ng Diyos ay nag-spend ng panalangin. Kaya kapatid, I'm still inviting you. Kung gusto nyo pong makita yung church namin, kahit hindi po sa revival conference, pumunta po kayo ngayong linggo, preacher po ako. Amen? At the same time, evangelistic Sunday namin, kapatid, nag-i-invite kami ng unbeliever na kumilala sa Panginoon. Ako po, preacher. Kaya kung pwede po kayong attend po kayo. Amen? Pero kapatid, kung hindi man dito, ini-invite rin kita sa revival conference. Paano maiwasan ng alak, kapatid? Mag-pray ka na iwasan mo yung alak. Amen? Kaya kapatid, tingnan mo dito po kami, Toklong, Kawit, Cavite. Ang revival conference po namin sa Silang, Cavite. Maganda po doon. Mamaya ko pa explain sa revival. Pero kami po, Toklong, Kawit, Cavite. Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan, Kawit, Cavite. Amen. Kung ang alak po ang lumalapit sa iyo, kapatid, tumakbo ka. Amen. At kung seryoso ka, kapatid, kung seryoso ka na anong tawag dito, na talagang alisin yan, maalis mo yan, ako manginginom ako. Tsaka kapatid, huwag mong biru-biruin. Hindi naman lalapit yan sa'yo kung di mo lalapitan. Amen? Kaya kapatid, sa Silang po, sa True Vine po kami sa may Balubag, Silang.
malapit po sa, kapatid, malapit po sa hacienda. Yan, pakimute na lang kapatid yung mga walang magawa. Amen. Kapatid, ulitin ko grabe po gagawin ng Diyos pag may revival fire. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, itong online ministry kapatid, di ba? Maganda na po ginagawa ng Lord dito sa online ministry. Tama ba? Sige nga po, matanong ko po kayo, may ginagawa po ba si Lord sa inyo? Mas lalo gagawin ni Lord pag face to face. Grabe. Ulitin ko ngayong online pa lang may ginagawa ni Lord. Paano pa kaya pag face to face na? Amy, baka po gusto niyo sumali sa revival conference na. Mamaya po i-explain ko po. Pero ngayon kapatid, maintindihan natin, ano ba tong revival fire, no? Ngayon kapatid, itong Acts chapter 2, ito po yung isang malaking larawan o isang malaking pangyayari na binigay po ng Diyos na maintindihan mo na kung ang isang tao o ang isang mananampalataya ay hahangarin ang presensya ng Diyos, malaki ang magagawa ng presensya ng Diyos. Amen? Amen? Malaki po gagawin ni Lord. Kaya kapatid, meron pong kanta na, mga bulag na kakakita, mga bingi na kakarinig. Amen? Kasi si Lord ay ang Diyos na nagbibigay ng himala. And that is one of the sign of revival, kapatid, that He will give you miracles in your life. He will give you deliverance. He will give you breakthrough. Amen po. Ngayon kapatid, kung titignan natin yung konteksto nito, ito pong Acts chapter 2, ay sila po kapatid talagang naging faithful sa pananalangin. 120 sila. Ilan tayo? 168. Mas madami tayo sa kanila. Kaso anong problema natin? Hindi tayo in one accord. Amen? Kaya dapat kapatid, if someone gives us prayer request, pare-parehas tayong magbigay ng prayer request. At manalangin sa Kanya. Kaya nga dapat one accord. Ibig ko sabihin, kung ano pinagagawa ni Lord, gawin natin. Kung ano po nais ng Diyos, gawin natin. Amen? Dahil sila kapatid, nagkasundo sila, nahihintayin nila ang pagdating ng Banal na Espiritu at bumaba nga sa Acts chapter 2. Amen po ba? Kaya kapatid, mighty rushing wind. Grabe yun, mighty rushing wind and tongues of fire. Kaya kapatid, nananalangin ako. Nasabi ko, Panginoon, alam niyan, ang tagal ko na pong nagpaplano, kapatid, ng face-to-face ministry natin. Ito lang talaga naisip namin. Kasi ito kapatid, maipipray talaga namin kayo. Kasi 2 days to. Amen. At wala kaming ibang na-receive na team talaga mula sa Panginoon, kundi Revival Conference, revive from within. Ibig sabihin kapatid, unahin ni Lord yung puso mo bago yung gagawin niya sa'yo externally. Amen? Ang mahalaga kapatid, ang puso mo sa Diyos. Amen? Ano bang sabi ng passage ng Matthew chapter 6? Kung nasaan ang kayamanan mo, naroon ang iyong puso. Amen? Anong ibig ko sabihin kapatid? Kung nasa Diyos ang iyong puso, at siya ang tinuturing mong kayamanan, kapatid, God will always revive you. Kahit nga hindi ka umattend dito sa conference Basta matutunan mo yon, God will revive you. Paano pa kaya kung umattend ka? Amen po ba? Kaya kapatid, napakahalaga nito. Ibig ko sabihin na maintindihan mo, ulitin ko online ministry is good. May ginagawa na si Lord. Pero mas may gagawin ng Diyos in terms of face-to-face. Amen? Grabe gagawin ng Diyos sa face-to-face. Dahil mabuti po si Lord. Amen po ba? Kaya kapatid, huwag mong hayaan na hindi mo maranasan to araw-araw. Nais mo tong maranasan. Nais tong iparanas sa iyo ng Panginoon. Hindi ko naman ini-expect kapatid na lahat pupunta. Pero yung may kakayahan, yung nais talaga na hanapin po ang Diyos. Grabe gagawin ni Lord. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko talaga na makasama kita. Amen.
Medyo pricey kapatid, yung revival conference kasi ang ganda po nung lugar. Hindi talaga kami mapapahiya sa tutulugan, hindi kami mapapahiya sa amenities. At the same time, may kasama na pong pagkain to. Pero kapatid, katulad nga ng sinabi ko sa inyo nung huli, yung rehab, 20K, isang buwan lang. Ito kapatid, 3-5 lang. Amen ba? May gagawin pa si Lord. Amen. Ibig ko sabihin kapatid, lahat talaga to sa amenities. Silang Cavite kapatid, ang ganda ng lugar. May pine trees pa. Amen. Marerefresh ka talaga. Amen. Mamaya po yung mga activities namin kapatid. Pero ngayon, halimbawa, ang layo mo. Kapatid, ngayon, mananalangin ako ng revival fire ng Lord na bumaba sa'yo. Amen. Ngayon, paano ba nakakamit ng isang mananampalataya ang revival ng Diyos? Tingnan mo kapatid ang revival fire ay dumarating sa mga taong nagkakaisa sa Panginoon. Sabi po ng passage na binasa natin, ang lahat ay ng mananampalataya ay nagkatipon sa isang lugar. 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ. His presence is already there. Amen. 2 o 3 na nagkatipon, ang presensya ng Diyos ay naroon. Amen po ba? Kaya nga, napakahalaga kapatid nitong live natin na iniingatan natin. Kaya nga, di ba, minumute natin yung mga hindi talaga yun ang gugulo lang. Bakit? Kasi we are trying to become united as one kay Kristo. Kaya nga kapatid, tingnan nyo po. Naalala nyo po yung isang beses na tinuruan ko kayo ng In Jesus' Name? Amen? Diba? Naalala niyo yun? In Jesus' name, ganito, ganyan. In Jesus' name, ganito, ganyan. Alam mo kapatid, may nag-message sa akin. Sabi niya, Kuya Jerome, dineclare ko ng dineclare. Sabi niya, dineclare ko ng dineclare to, Kuya Jerome. Sabi niya, alam mo ba, hindi ko inaasahan, pero may dumating pong answered prayer. Wow! Nagkaisa eh. Amen. Yung puso mo na sobrang lungkot, pinagalak ng Diyos. Amen. And I feel the fire of the Holy Spirit there. Kasi kapatid, ang trabaho po ng banal na Espiritu is to point you to Jesus. Kaya kapatid, bakit po kayo pabalik-balik dito? Bakit po kayo lagi nakikinig? Kasi nga, andito gumagawa yung banal na Espiritu. Tama po ba? Kanina kapatid, nangamusta ako ng mga kapatid. May pinag-pray din ako. May mga kinausap din ako na sinasabi nga nila, Kuya Jerome, salamat na padaan ka sa FYP ko. Kasi ganito ganyan. Kuya Jerome, salamat. Habang wala pa akong church, ganyan-ganyan. At meron pang mga in-encourage ako, sabi ko, makatulog ka nawa. Amen. Kasi kapatid, wala naman akong magagawa. Tao lang ako eh. Pero dahil yung Diyos na pinaglilingkuran ko ay makapangyarihan Diyos, at tayo po ay nagkakaisa at nag-a-agree po tayo sa ginagawa ng Diyos, hindi pwedeng walang revival. Amen. Yan, katulad yan, may nagbibigay ng prayer request, i-pray natin. Hindi ko man mai-pray, basta ikaw nag-pray ka. Amen. Kaya Lord, 30, bibigyan ka ni Lord ng lakas. Amen. In Jesus' name. Amen po ba? Kaya alam mo kapatid, minsan hindi ko na pagpe-pray yung nasa comment section kasi alam ko yung mga nasa comment section, intercessor na eh. Amen po ba? Kapatid, bago po bumaba ang apoy ng banal na Espiritu, meron munang pagkakaisa. Hindi sila nahati, hindi sila nagtago, hindi nagsabi sino ang mas dakila, hindi sino leader. Hindi ganito, hindi ganyan, hindi palakasan. Amen po ba? Isa lang layunin nila. Makatagpo ang Diyos. At yun din po layunin namin sa Revival Conference. Marami pong makatagpo ang Diyos. Amen. Kasi kapatid, ako talaga, alam niyo puso ko kapatid. Imagine mo may nagpunta po sa amin, magpapapray. Lulun na sa sugal. Milyon na utang dahil sa credit card. Wala kaming ibang magagawa kundi ipanalangin. Marami pong nagpupunta sa simbahan namin kapatid na may mga anxiety and depression. Amen.
Wala kami magagawa kundi manalangin. Marami pong kapatid na nagsasabi sa amin na may sakit po ako at hindi ko na po alam anong gagawin ko. Wala kaming ibang magawa kundi manalangin. Kung may maaabot man, makakapag-abot pero hindi kalakihan at hindi palagi. Pero ang panalangin, nais namin ibigay. Kaya nga kapatid, baon-baon namin testimony. Amen. Testimony kapatid. Again, meron po ako isang pinag-pray stroke patient kapatid, mild stroke. Hindi niya maitaas yung kamay niya. Pero nung pag-pray ko, biglang tumaas yung kamay. Dahil yon sa Panginoong Hesus. Ngayon kapatid, member na ng church namin. Amen. At kapatid, kahit na nakatungkod, pero nakakapaglakad na. Hallelujah! Eh ngayon kapatid, may dalawa po ulit na dinala na stroke patient. Nakita niyo yan, last Sunday, di ba? Ngayon kapatid, tsatsagain ko yun na, tsatsagain namin na sunduin. Kahit na gumastos ako ng pamasahe. Bakit? Kasi naniniwala ako na pagagalingin siya ng Panginoon. Kapatid, sa church namin, ilan kaming may anxiety and depression. Pinalaya kami ng Diyos dahil sa panalangin. Amen. Kaya kapatid, nagbuo kami nitong revival conference. Kasi, hindi man tayo, bali ba kung kaya natin magkita-kita every Sunday? Hindi naman. Tama? Face to face ha. Hindi naman kayo nakakapunta ng church. Hindi rin kayo ibig ko sabihin, hindi rin kayo naka-involve sa mga intercessor namin every week. Yung face to face ha. Kaya nga naisip namin, holiday noon, August 21 hanggang 22. Buong magdamagan kapatid. Kasi, ang plano namin, kung halimbawa 150 ang sasama, ipagpipray namin isa-isa yung 150. Amen? Wala rin kasi kaming ibang magagawa kapatid, kundi manalangin. Amen? Kaya kapatid, sana makasama ka namin. Amen? Kasi kapatid, iba talaga yung naipag-pray ka. Ulitin ko online ministry is good. But face-to-face ministry is much better. Nakita ko si Jazz kumali na. Si Jazz kapatid, nagpunta na yan dito sa church na ipag-pray na ko na yan pati asawa niya. Kinatagpo sila ng Lord. Si Ate Ann kapatid, pinumunta na yan dito, kinatagpo ni Lord. Si Mai, pumunta na yan, kinatagpo ni Lord. Si Nika, pumunta na yan dito, kinatagpo ni Lord. At wala pong hindi pumunta dito na hindi kinatagpo ni Lord. Kaya nga nag-desire ako. Sabi ko, Panginoon, sayang naman tong platform ko. Ang daming ang nakikinig, hindi ko naman na-meet. Kaya nag-suggest talaga ako kapatid sa church namin na baka pwede tayo magkaroon ng camp. At ito na ngayon. Amen. At sana po, talagang makapunta po kayo kasi iba po gagawin ng Diyos dito. Amen. Alam yan ni Jazz, tama ba Jazz? Grabe si Lord. At may revelation pa kapatid May revelation, may prophecy, may deliverance. Kami po ay located sa Toklong, Kawit, Cavite. Amen. Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan, Kawit, Cavite. At yung campsite po namin na nakuha, sa Silang po. Amen. Amen. Kaya kapatid, nagkaisa kasi sa prayer Kaya nga yung a-attend po ng revival conference, pag tinignan nyo po yung form doon, nakalagay po doon, you understand that this is a Christian gathering. At ito po ay solely para sa Panginoon. Kasi kailangan mag-agree ka doon. Hindi kasi pwede sasama ka ng revival conference tapos puro ka puno ng duda. Kaya yan? Ganito kaya? Hindi kapatid. Asahan mong may gagawin si Lord kasi sure ako may gagawin si Lord. Ngayon kapatid, susubukan kong i-live yung youth revival namin. Subukan ko i-live pero depende kasi sa leading ng Lord Pero meron kaming gaganipin na youth revival po this coming Sunday ng hapon. Sa umaga po, Evangelism Sunday. So mag-share ako sa mga unbeliever. Pagdating po ng gabi, yung church namin, merong youth revival kasi grabe na po ginagawa ng kaaway sa youth. Amen. Ngayon, kung youth ka, pumunta ka dito, walang problema. Ito, libre to kasi sa church lang. Amen. Punta ka. Para makita mo ginagawa ni Lord. Pero kapatid, ako dalangin ko dito talaga sa conference kasi 2 days to. Amen.
Amen po ba? Kaya kapatid, dito welcome lahat. May pagkakamali ka, welcome ka. May mga traumatic experience ka, welcome ka. May anxiety and depression ka, welcome ka. May sakit ka, may welcome ka. Ipagpe-pray ka namin. Amen. At the same time, marerelax ka doon sa lugar. Hallelujah. Kasi pumili talaga kami ng campsite na matino. Amen. Ayaw namin yung hindi matino. Kaya kapatid, may gagawin si Lord. Amen. Ngayon, pangalawa, ang revival kasi ng Diyos ay dumarating sa totoong hinahanap ang Diyos. Ulitin ko, kahit hindi dito sa camp, kung totoo mong hinahanap ang Panginoon at buong puso mo siyang hinahanap, bababa po ang revival ng Diyos. Amen. At alam mo ba kapatid, gusto ko kayong hamunin, no? Meron pong nag-message sa akin kapatid, galing Cebu. Sabi, Kuya Jerome, pupunta po ako sa revival conference niyo. Grabe naman si Lord. So, sure ka ba? Gusto ko pong, talagang galing Cebu kapatid. We will visit you. Parang sabi, I will visit you. I will visit your church. Hindi yan sa kapatid, hindi yan sa layo. Sa will yan. Ngayon, again, babalansihin ko. Hindi naman pwedeng pilitin ko kayo, di ba? Pero kapatid, kung talagang hinahanap mo ang Panginoon at nais mong makatagpo ang Diyos, ito po yung event na pwede kong i-offer sa inyo. Amen. Kahit i-search nyo po kapatid yung campsite para po tignan nyo na lang, no? True Vine. Pwede bang patype dyan? True Vine Retreat and Events. Sige po kapatid. I-type nyo nga dyan. True Vine Retreat and Events. Kahit i-search nyo kapatid, hindi po ako mapapahiya. Hindi po kami mapapahiya. Kasi kapatid, ang gusto nga namin, kasi syempre mga working kayo, mga stress kayo. Alangan naman mag-revival conference ka tapos stressful yung lugar. May kiti-kiti, may makati yung kama, hindi kami papayag. Amen? Kaya kapatid, search mo, True Vine Retreat and Events Place kapatid. Yun yung campsite. Amen? Yun, well, sama ka sa amin. Amen? Talagang kinausap namin to kapatid. Talagang sabi namin, pwede ba ganito, pwede ba ganyan. Sobrang flexible. Kasi gusto namin kapatid, smooth lahat at maranasan mo talaga ang Panginoon at makapagpahinga ka. Amen. Kaya kung ano nyo po, pasensya na po kung medyo malaki talaga, 3-5 kasi 2 days with food na po yon, accommodation, pati pagkain. Pero ang gagawin po ng Diyos, walang-wala compare sa ibibigay mo. Amen. Again, wala po lahat yan ha. Ang sabi ko sa inyo, break even po yan pagdating po sa accommodation. Pero, ang revival kasi ay darating sa taong marunong humanap sa Panginoon at naghihintay sa Diyos. Opo, sa silang po kapatid. Mamaya bibigay ko yung details ano-ano po yung laman ng criteria. Pero ngayon, maintindihan mo muna bakit mahalaga to. Amen. Ang revival kasi kapatid, talagang babaguhin buhay mo. Kaya nga kapatid, ang early church, hindi po sila nagsabi, kaya naman to eh. Tingin ko kaya to. Hindi. Hinintay nila ang pagbaba ng banal na espiritu sa upper room. Amen. Kaya we are having this event kapatid kasi kailangan talaga magtipon-tipon. Kasi kapatid, sa totoo lang, hindi po ako fully na makapag-pray sa online. Kasi meron pong mga tinatawag na manifestation. Ano po yung manifestation? Pag ang isang tao ay meron siyang kabigatan, may burden, may mga dapat bunutin na merong kasamang physical manifestation. Ngayon, marami nagsasabi, hindi po biblical yan, hindi biblical yan. Kapatid, si Daniel, nung nag-pray siya ng malalim sa Panginoon, ang sabi po ni Daniel, yung strength sa katawan ko umalis. Kasi kapatid, itong katawan natin, makasalanan to eh. Tama ba? Corrupt to eh. Kaya hindi kayang i-contain yung presence ng Panginoon ng katawan natin kasi makasalanan to. Kaya nga, we need revival. Amen? Kaya merong mga physical manifestation.
Paano yan? Hindi ko kayo nakikita. Hindi ko alam ano nangyayari sa inyo. Amen. Kaya nga kapatid, laging general lang yung prayer ko eh. Kasi kapatid, hindi ko alam. Unless otherwise, i-counsel ko kayo isa-isa kapatid. Pero kapatid, uulitin ko po. Grabe gagawin ni Lord. Kasi pag sinabing revival fire, kasama talaga yung paglaya mo. Sino po gustong lumaya? Taas po kamay. Sino po nais na maranasan ng Panginoon? Punta po kayo dito sa church. Ulitin ko, kahit hindi muna dun sa camp, dito muna. Sa October naman kapatid, pwede kang pumunta dito sa church kasi every month po may overnight prayer meeting din kami at may outpouring din doon. Ganun po kasi pag yung church namin sa prayer kapatid. Every week, meron pong encountering God in prayer. Every month, meron pong overnight prayer meeting. Alam niya, ni-live ko yan hanggang alas 3 kami kapatid. At meron pa kaming hiwalay na mga prayer sa staff, prayer po sa core group. Amen? Kami po ay located sa Toklong, Kawit, Cavite. Pero ang revival conference po namin ay nasa Silang. Amen? Kaya lang, mute na natin yung mga alam natin makikipagdebate. Bugs. Amen? Kaya kapatid, I pray and declare na maranasan mo to. Ngayon, darating to kapatid, pag marunong kang maghintay at maghanap sa Panginoon. Ulitin ko, kahit hindi po sa revival conference, kung ikaw ay marunong maghintay sa Diyos at talagang hahanapin mo ang Panginoon, grabe gagawin ni Lord sa'yo. Amen? Kaya kapatid, nawa, mag-pray ka. Ngayon, iniisip mo kapatid, yung grudge fee, naku, mabilis lang yan kay Lord. Amen. Hindi ko po mapapangako kapatid na mailalive ko po yung revival kasi again, meron pong mga manifestation kapatid na hindi po dapat pinapublic online kasi hindi naman lahat nakakaintindi. Yung iba nagtatawa. Pag pinagtawanan mo yung banal na espiritu kapatid, blasphemy yun. Diba kapatid, tingnan niyo po, meron pong nagtatawa nung pinagpipray, nanginginig. Hindi mo alam yung encounter niya sa Panginoon, totoo. May manifestation, tapos pinagtawanan mo. Ay, nako. Wag na wag mong pagtatawanan yan dahil gawa yan ng banal na espiritu. At yun po ang tinatawag na blasphemy of the Holy Spirit. Paano pag na-blaspheme mo ang banal na espiritu? Wala pong kapatawaran yun. Pero naniniwala po kasi ako, ang mga magbablaspheme lang ng banal na espiritu yung wala talagang Diyos sa buhay. Kasi bago pa man magtawa ang totoong Kristiyano, hindi niya yun pipigilan. Amen. Yes po. Thank you po sa Lord. Nasa group chat na po ba kayo? May service po kami ng linggo ng hapon pero po nasa outreach po kami. Sa JIBC Alfonso po, doon po kami nag-outreach. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo. Naisin mo tong revival sa buhay mo. Amen. Naisin mo. Amen. Jane, yung aming revival conference po ay August 21, 22. Ito po ay gaganapin namin sa Silang Cavite with a registration fee po of 3,500. Ay, kailan ako mag-i-speak sa JIBC Main? Hindi ko alam eh, pag kinuha na nila ako. Pero nandun po ako sa JIBC Main kapatid sa Youth Revival po ng hapon. Isa po ako sa prayer team at the same time meron po akong part sa program pero hindi preacher. Ay, okay po. Sorry, naka-screen name ka kasi dito eh. Opo, sa mga gusto pong sumali ng group chat namin, you can just message me. Amen. So again kapatid, ang revival conference po namin ay August 21, 22. Amen. Ngayon kapatid, ang revival po ay dumarating sa isang upper room. Dito po sa group chat, dito po sa TikTok, i-message nyo po ako. Ngayon, ano ba yung upper room ngayon? Kapatid, kaya nga lagi kong sinasabi, iba po talaga ang experience ng face-to-face. Ngayon kapatid, kung kayo po ay malayo dito, dalangin ko, magkaroon ka ng tamang home church. Amen. Hindi po perfect ang mga churches, pero yung church dapat kapatid na si Kristo lang ang sinasamba. Kasi kapatid, mahalaga po ang face-to-face ministry.
Dami nang naglipa na kapatid, nalulungkot nga ako, dami ng iniwan ng face-to-face ministry para lang sa online ministry. Hindi po ganun design ni Lord. Kaya nga ako kapatid bilang lingkod ng Panginoon, meron pa rin akong face-to-face. Kaninang umaga hindi po ako nag-live kasi ang dami kong errands. Punta dito, punta doon, pag-pray dito, prepare dito, dadalin ko yung mga kailangan ko dito, ganyan-ganyan. Kasi kapatid, mahalaga pa rin ang face-to-face. Kasi kapatid, ang revival dumadating sa upper room. Sabi mo nga, upper room. Amen. Dumadating po ang revival ng Diyos sa upper room. Kung saan nagtipon-tipon ang mananampalataya. Kaya nga kapatid, may youth revival kami this coming Sunday sa mga youth namin. Hindi online. Bakit? Kasi dapat isa-isang ipagpe-pray. At ganun din yung design namin kapatid doon sa revival conference sa Silang. Isa-isa pong ipagpe-pray. Amen? Kasi kapatid, ang revival po, hindi po yan sa talent. Kapatid, ang daming maganda sa kumanta pero walang anointing. Pero merong pangit ang boses pero may anointing, may ginagawa si Lord. Amen? Ang daming ang galing magsalita pero walang anointing. Pero merong kahit papatsi-patsi, kahit napautal-utal, pero pag may ginawa si Lord, sinasamahan ni Lord yung pinipreach niya. Amen? Kasi kapatid, yun yung revival, nakakapagbago ng buhay. Amen? Kaya nga natutuwa po ako dito sa live natin kasi ang dami ko pong nakuhang testimony. Amen po ba? Ang dami ko po talagang nakita na sabi ko salamat sa Lord kasi nandito sila. Salamat sa Panginoon. Actually kapatid, may nagsabi pa nga sa akin, Kuya Jerome, simula nung umaten po ako sa live nyo, sobrang dami kong natutunan. Salamat naman sa Lord. Kasi yun lang talaga kaligayahan ko sa Panginoon eh. Maraming matutunan yung tao. Maraming gawin ng Panginoon. Yun lang naman eh. Amen? Ay, maganda yung dahil morning yan, no? Wait lang. May pinaalala si Lord eh. Wait lang, hanapin ko. Psalms chapter 5 verse 3. Tuwing umaga, O Panginoon, naririnig niyo ako ang aking panalangin. Bawat umaga ako'y humihiling at umaasa sa iyong kasagutan. Psalms 5 verse 3. Amen. Kaya mo, sana nakatulong. No? Pero again, kapatid, di ba? Grabe gagawin ni Lord. Kaya kapatid, naisip mo revival sa buhay mo. Again, hindi ka man maka-attend ng revival conference. Pero sana maturuan kita na umattend ka ng face-to-face ministry kasi mahalaga yon. Alam mo bakit mahalaga yung small group, kapatid? Alam nyo ba yung small group? Sa ibang church, ang tawag dito, D group. Sa ibang church naman, life group. Sa ibang church naman, cell group. Ang dami, no? Pero bakit mahalaga yung small group? Amen? Bakit mahalaga? Kasi kapatid, pag Sunday worship, hindi ka naman nakakapag-open. Tama ba? Pag nag-preach yung tao, ikaw yung taga-absorb. Pag nag-preach yung preacher, ikaw lang yung tumatanggap. Amen? Pag small group, nakakapag-open ka ng problema mo. Tama? Makakapagsabi ka ng prayer request mo. Kaya nga ito, tinuturing tong small group, kapatid. Bakit? Kasi nakakapag-pray ka, pwede mong tanongin kamusta ka na, pwede mong tingnan kung ano bang mga nangyayari sa buhay mo. Amen? Kasi kapatid, hindi po sapat na tuwing Sunday lang. Amen? Mahalaga kapatid na may small group ka at mahalaga din na may personal devotion ka at mahalaga din na umattend ka ng prayer meeting. Amen? Ulitin ko ang ganda na ng online ministry. Ang dami mong natutunan dito. Pero kapatid, mas grabe pag na-experience mo face-to-face. Sinasabi ko sa'yo. Amen? Baka pag na-experience yung face-to-face, mas magaling pa kayo mag-preach sa akin. Amen? Baka mas matindi pa kayo Bakit kasi kapatid? Andun kasi yung empowering. Andun kasi kapatid yung laying of hands. Di ba sabi ni Sabi ni Pablo kay Timothy, do not forget the gift that was imparted to you through laying of hands. Paano ko kayo malilay hands?
Tama? Paano yan, kapatid? Ilagay mo yung ulo mo dyan. Sige, layans mo na ako, Kuya Jerome. Alam ka naman ganun. Kaya kapatid, I strongly condemn yung nagsasabi na pwedeng online baptism. Naku, my goodness. Pwedeng ko yung ipag-pray, kapatid, may impartation, oo. Pero kapatid, iba pa rin yung laying of hands face to face. Amen? Kaya kapatid, naisin mo na makapag face to face ministry ka. Ngayon, again, ini-invite ko po kayo. Kung nais nyo po na sumama po sa aming Evangelism Sunday, kung malapit po kayo dito, Toklong, Kawit, Cavite, kapatid, pwede po kayong umattend para makita nyo mga pinaggagawa ko sa face-to-face. Ang target namin, kapatid, 140 na attendees. At dapat mas madami ang unbeliever kasi meron kaming pagkain kasi gusto naming mawin sila sa Panginoon. Ito lang yung naisip namin. Amen? Basahin mo lang, Aya. Hindi ko na yun ma-explain dito kasi nagde-devotion tayo. Basahin mo, kapatid. Maganda yan. I-reflect mo lang. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lagi mong hanapin ang Panginoon. Amen? Kasi kapatid, pag dumating yung revival sa buhay mo, ito na yung bagay na hindi na sa'yo mananakaw. Grabe ginawa ng Lord sa akin, kapatid. Grabe. Hindi ko akalain, kapatid, na ayusin talaga ng Diyos yung buhay. Kaya malakas ang loob ko, kapatid, na mag-preach ng ganito. Bakit malakas loob ko na mag face-to-face, mag-online ministry? Bakit ang lakas ng loob ko yung invite dito? Kasi nga, hindi ako ipapahiya ng Diyos. At wala pa akong nakita, kapatid, na binigo ni Lord nung pumunta dito. Lahat po kinatagpo ni Lord. Ganun ako confident. Amen? Bakit? Kasi ang revival ng Diyos ay gawa po ng banal na Espiritu. Amen? Ang banal na Espiritu po ang gumagawa. Siya po ang kayang magpaapoy ng nanlalamig na puso. Siya po ang kayang magpabalik sa mga backslider. Amen? Siya po ang may kakayahan, kapatid, na... wait lang po kasi merong error dito sa TikTok. Wait lang. Ayan, no? Nag-error tuloy ako. Ano ba yan? Wait lang. Ayan, okay na. So kung titingnan natin, kapatid, siya rin ang kayang gumawa ng isang makasalanan na pagsisihin niya. Si Lord lang, kapatid, ang kayang magpalalim ng pananampalataya sa ang banal na Espiritu lang. Sino po nakakita ng mga billboard na, di ba pag walang umuupa ng billboard, nilalagyan nila yun ng God is good, God loves you. Di ba? Sino po nakakita doon ng mga billboard na gano'n? Marami yan sa EDSA eh. Hindi lang sa EDSA, pati po sa mga probinsya na may mga billboard. Sino po nakakaalam, nakakakita ng mga gano'n? Di ba? Imagine mo, kapatid, sa totoo lang ang dami na pong kinatagpo ng Diyos doon. Ang dami na pong kinatagpo ni Lord doon. Yung God is good, imagine mo, iyak ka ng iyak, tapos nabasa mo yon, God is good. Kasi banal na Espiritu kumikilos doon. Yung MX3, alam mo ba, kapatid, grabe yung MX3 na yon, inubos nila yung advertisement nila para maghayag ng salita ng Diyos. Grabe. Grabe. Mga ako dun sa na yan, na kumpanya na yan. Imagine mo, magbabayad sila lagi ng radio station, gagastos sila sa billboard para lang ihayag ang salita ng Diyos. Saludo ko dyan. At marami na pong kinatagpo. Actually, meron akong Bible na galing sa MX3, pinamigay ko din. Amen, imagine mo, TGP din eh. Oh, TGP, kapatid, namimigay ng Bible. Ayan, TGP. Kasi, kapatid, alam nila na pag nakaabot ang salita ng Diyos sa isang tao, merong revival na magaganap. Bakit? Kasi banal na Espiritu ang gumagawa. Amen? Amen po ba? Kaya, kapatid, dalangin ko sa'yo, naisip mo tong revival. Kasi ang banal na Espiritu lang, kapatid, ang kayang gumawa sa'yo. At ang banal na Espiritu sa time po ng mga ng Day of Pentecost is also the Holy Spirit that is also working with us.
Kaya nga kapatid, pag may nagsabi sa inyo na hindi na totoo ang healing, naku kapatid, hindi yung tama. Pag may nagsabi na sa inyo na wala, nag-cease na daw ang gawa ng banal na espiritu, hindi yung tama. Sobrang linaw kapatid sa salita ng Diyos. Amen. Ngayon, gusto kong balansehin kasi nakalagay dito, di ba? At nagsalita sila ng mga tongues of utterance, di ba? Ngayon, ito naman po yung balanse dapat. Hindi po porket na hindi ka nag-speak in tongues, wala kang revival na nangyari. Hindi ganun yun. Hindi po tongues ang pamantayan ng revival. Ang pamantayan ng revival, kapatid, yung nabago buhay mo. Kaya nga dry bones no more. Wala ka mang tongues, pero tumutuloy ka sa Panginoon, mas maigi yun. May tongues ka nga, hindi ka naman nagbabasa ng Bible, edi wala rin. May tongues ka nga, palamura ka naman, edi wala pa rin. Amen? Kaya nga kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Ang revival po ay ang pagbabago ng buhay. May nabago. Pinagaling ka, pinalaya ka, sa anxiety and depression, inayos buhay mo, yung puso mo inayos. Yun po ang revival. Hindi physical manifestation. Natumba ka nga, hindi ka naman nagbago ng buhay. Nanginig ka nga, hindi ka naman nagbago ng buhay. Amen? Nag-tongues ka nga, may vision ka nga, pero palamura ka pa rin, palainom ka pa rin. Hindi yan revival. Ang totoong revival, kapatid, nagbabago ng buhay. Pwede mo bang sabihin dyan, nagbabago ng buhay. Amen? Kapatid, mahalaga to. Hallelujah. Mahalaga po ito. Ngayon kapatid, bakit nga namin inano tong revival? So kung titingnan nyo kapatid, pwede mo bang ilagay dyan kapatid? Tulungan nyo naman ako kasi hindi ko mailalagay sa ano eh. Lagay mo nga dyan, Revival Conference, August 21 and 22. Sige nga po. Yan, lagay mo. Revival Conference, August 21 and 22. Yan, pakalagay nga po. Yan. Ano po nilalaman itong Revival Conference namin kapatid? Pakipin na lang, Kuya Zea. Ako na nga magbibig. Yan. Ano po nilalaman itong Revival Conference namin kapatid? Ang mga topic po namin dito, identity and authority in Christ. Pangalawa, overcoming anxiety and depression. Pangatlo, healing and deliverance. Pang-apat, meron pong revival night session. So, ibig sabihin, sa gabi po, may revival night. Pang-lima, sa next day, meron po, ituturuan namin kayo ng spiritual warfare. Tapos, tuturuan din namin kayo ng spiritual gifts and calling. Then, mag-introduce po kami ng prophetic ministry and prophetic impartation. At the same time, isi-send out po kayong equipped. Yun po yun. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amen. At the same time, kapatid, makakapagpa-relax pa kayo kasi meron pong mga in between kapatid na maliligo sa pool, magkakaroon ng quiet time, may fellowship, merong personal prayer time. Talagang tuturuan namin kayo sa loob ng 2 araw. August 21 po ng 8 a.m. hanggang August 22 po ng 5 p.m. Libre na po pagkain, libre na po materials, pati accommodation, aircon pa. Amen. So kaya yung 3,500 kapatid, sulit na. Amen po ba? Ngayon kapatid, kung talagang yun nga, kinakausap ka ng Lord na sana sumali ka sana kapatid. Amen. Kasi hindi mo po pagsisisihan to. Amen. May mga nagsabi na po sa akin kapatid, and I'm still magme-message din po ako sa iba't iba. Actually, mag-PPM din ako. Kasi nga, ito lang yung pwede kong magawa kapatid na pwede nating magkita-kita tayo face to face. Alam niyo yan, nagpaplano ako last year pa. Hindi matuloy-tuloy. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo na lang kami ng isang conference. At least, pag nakita tayo, sulit na. Amen? Amen po ba? Kasi kapatid, iba talaga gagawin ng Lord. Actually, healing and deliverance pa lang, kung may sakit ka, naniniwala ako pagagalingin ka ng Lord. Kung may anxiety and depression ka, palalayain ka ni Lord. Kung baon ka sa problema, hindi mo alam gagawin mo, tuturuan ka ng Diyos dito. Amen? Full pack ba? Full pack.
Amen. Kaya dalangin ko kapatid, no, na nawa maka-join po kayo. Hindi ko alam kung pwede kasing ipakita to eh, pero subukan ko pong ipakita. Subukan ko lang po ipakita kapatid ah. Ayan kapatid, Revival Conference. Revive from within. Amen. So, True Vine, search nyo po yan. True Vine Retreat and Event Place silang Cavite, August 21 to 22, 3,500 kapatid. Including na po yung accommodation, meals, and materials. Amen. So, kaya kapatid, no, nawa talaga kapatid makasama kita dito. Amen. I-send ko na lang din po sa group chat to kapatid para kumbaga makita mo, no. Pero again, di ba? Thank you Lord. Amen. Kasi kapatid, again, naisin mo revival ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Sa totoo lang. Kasi kapatid, maraming mga bagay na gagawin ng kaaway sa'yo, ipaalala, pahinain ka. Pero kapatid, available lagi ang revival ng Diyos. Again, hindi ka man sumali dito. Pero pag naghahangad ka ng revival sa buhay mo, gagawin niya ni Lord. Kasi hindi naman liko ang Diyos para kalimutan yan. Kung nag-pray ka sa Kanya, hindi liko ang Diyos. Amen. Kung ikaw ay talagang hinahanap mo si Lord, hindi liko si Lord para kalimutan ka. Kaya kapatid, dalangin ko, may mga tanong po ba kayo sa Revival Conference? Amen. Kaya may mga tanong po ba kayo para masagot naman natin, no? Pero yun talaga kapatid, wala na akong ibang pwede pang i-explain pero yun talaga. Amen. Sana po makasama namin kayo, no? Ngayon, kung gusto nyo po, meron na po kaming form. Pwede ko pong isend sa group chat. Actually, sasend ko to sa group chat lahat. No? Na sana po maka-join po kayo sa amin kasi iba talaga gagawin ni Lord, no? Ngayon, kung halimbawa malayo ka, kapatid, isa ka taga Cebu pupunta, email naman. So nawa, no? Nawa talaga. Hallelujah. Makasama po kita. Amen. Kaya, ayun po, i-share ko to sa group chat maya-maya. Ngayon, baka may mga tanong po kayo, no? O kaya clarifications, o kaya tanong sa buhay. Amen. Wala? Ano ba yan? Walang tanong? Joke lang, nakakagulat ba? Sorry. Walang tanong. Nakakalungkot naman walang tanong. Pero at the same time, kapatid, yun pala, no? Ito kasing revival conference. Ang oras po nito, 8 a.m. po ng 21, uuwi po ng 5 p.m. ng 22. Connected po ba sa mga Katoliko yung feng shui? Hindi po kapatid kasi kahit hindi po ako Catholic, hindi po pang-Kristyano yung feng shui kapatid. Oo, di ba? Ang ganda ng lugar sa True Vine, no? Pray for me. Gusto ko talaga pupunta. Salamat sa Lord, no? Yun nasagot ko na, no? Yun, sana po makapunta po kayo. Yung feng shui po, tatay ko po mahilig sa feng shui, kapatid. Wala pong nagawa. Kasi wag mo iasa yung swerte, sa swerte, no? Ay, hindi ko po alam yung EGR, kapatid Encountering God ba yan? God of Revival. I think sa JIL yan, di ba? So, hindi ko po alam yung about sa JIL. Pero kapatid, ito pong Revival Fire. Ito pong revival namin. Yun po yung nilalaman. Identity and authority mo sa Panginoon. Overcoming anxiety and depression. Healing and deliverance. Revival night, kapatid.
ipagpe-pray namin kayo isa-isa. Spiritual warfare, spiritual gifts, at the same time prophetic ministry na bago po kayo umuwi. Amen? Bago po kayo umuwi, ano po kayo? May baon-baon po kayong prophecy mula sa Panginoon. Amen? Hindi po magkaiba po ang Catholic at ang born again. So yun po. Hindi yung EGR nga po, event po yun ng JIL, kapatid. So, pero ito sa amin, kapatid, ito po ay ino-offer ng church namin, no? Revival Conference 2026. So, kung gusto niyo po yung full details, pwede ko pong i-send sa group chat po ninyo, no? EGR yun, Encounter God Gospel Revival. Sorry. Di ko nga alam eh. Pero EGR nga. Yun, I think, yun nga po yun sa JIL. Amen. Pero again, hindi ko po alam kung anong nilalaman nun. Kasi hindi naman po ako JIL. Pasensya na po. Pero ito pong revival conference po namin. Ito po yung from our church. At yun po yung nilalaman. Yung identity mo, authority and identity mo kay Christ. Ano pangalan nito? Overcoming anxiety and depression, healing and deliverance, revival night. Ito po yung worship and encounter sa Panginoon. Spiritual warfare, spiritual gifts, and prophetic ministry. So, ibig sabihin, ipipray po namin kayo isa-isa. Amen. Amen po ba? So, yun po yun. Nawa po makasama po kayo, no? Baptism po, kapatid, titignan namin. Kasi, kapatid, siguro doon naman pag-uusapan. Kasi, pag kami po ang nagbaptize sa inyo, dapat po maging member po kayo ng church namin. Ganun po yun. So kasi may mga pag-aaral po, hindi pwede kaming magbaptize, kapatid, nang hindi nyo po naiintindihan yung tamang doctrine. So ngayon, kung alam ko kasi, kapatid, pag want magpabaptize, maghihiwalay ng session. Oo naman, walang problema, kapatid. Lahat naman welcome dito. Amen. Sali ka na rin ng camp namin. No, sana po talaga makasali po kayo ng camp, no? Uy, di ba JL, taga-JIBC ka na? Kausapin mo sila, yung mga leader doon, para mabaptize ka. Yan. Anyway, naiintindihan niyo po ba yung topic ng revival, kapatid? Amen? Oo. Fujiomi, no? Sino ang girlfriend mo? Matanong ko lang. Nakikichismis, no? Oo, kausapin mo sila, kapatid. I-chat mo ako ngayon. I-refer kita. Gusto mo na pala magpabaptize, eh. Dapat sabihin ko sila. Okay, hi po sa GF niya. Tagasan ba kayo? Tagasan kayo? Fujiomi. Sana po, no, i-message ko po kayo para po dun sa form, no, at saka sa, ano. Oh, malapit lang yung Bulacan. Ay, andyan ka rin pala. Ayun pala eh, Strawberry Yumi. Lord, I pray for Joy, Lord God, na mapalapit po sa Diyos yung pamilya niya, lalo na yung parents niya, in Jesus' name. Amen. Ngayon, po, kapatid, dito lang kami sa Cavite. Malapit lang yan. Doon na po, Ate Cyril, sa, ano po, doon na po sa meeting place, sa silang na po magkikita-kita, ma'am. Kasi diba Laguna ka, ate? Meron pong biyahe papuntang Tagaytay tapos pa silang na. Calax ang daan, Cavite-Laguna Expressway. Actually, pag Cavite-Laguna Expressway ang daan, kapatid, may shortcut na pa silang. 20 minutes na lang?
Calax to silang. Laguna to silang kapatid, 20 minutes na lang dahil sa Calax. Youth camp ng Maine. Hindi ko alam kung invite nila ako eh. Pero most likely, baka naman. Wow, Elsa, thank you po sa Lord. Di ba yung prayer request ko po sa inyo, answer prayer. Palakpakan naman natin si Lord. Amen, hallelujah. Hallelujah. Amen. Salamat sa Lord, no? Yan kapatid, no? Sana po makasali po. Baka may mga tanong pa po kayo about our camp, no? Hallelujah. Ngayon kapatid, ayun po, ito rin pala isa pong sana one of the requests din kapatid pala. Kasi po, we are also reaching out the poor community, no? At gusto rin namin silang isama dito sa camp. Ngayon kapatid, ngayon po kapatid, kung want nyo po kapatid na, kung okay lang naman, no? Kung gusto nyo pong mag-sponsor ng camper, kasi meron kaming nire-reach out na 12 na from the poor community. Talagang mahirap kasi kapatid. Kasi alam nyo naman yan, pag tinignan nyo po yung profile ko, poor community po talaga kami. So, meron po kaming mga nire-reach out na sana maisama namin. Kailangan lang namin mag-raise ng fund para po sa kanilang camp fee. So, ngayon kapatid, if you want to support someone na para makasama, you can just message me, no? Pero again, priority ko pa rin na ikaw ang sumama. Amen? Kasi madali lang naman hanapan ng sponsorship yan eh. Ang mahalaga pa rin sa amin, syempre, yung mga bago na talaga makakatagpo po ang Panginoon. Amen? So, yun po, kung gusto niya lang naman. Pero kung wala naman, no hard feelings to. Amen. Pero again, sana nga makasama. Kaya Ate Ana, amen po ba? So, yun, I pray kapatid na sana maka-join po kayo. At the same time, sana talaga na makasama namin kayo dito sa Revival Conference, no? So, isa-send ko po lahat ng details sa group chat. Kaya kung nais nyo pong sumali sa group chat namin, please, paki-message lang din po ako. Amen. Kung nais nyo po na sumama rin dito sa camp, pwede nyo rin po ako i-message, no? Kaya, ayun po. Iman po ba? So, ayun. Pero anyway, kapatid, yun nga, ina-advertise ko lang kasi talagang gusto ko talaga ng maraming makasama, no? So ayun, baka may mga tanong pa po kayo, no? O wala na. Ngayon, kung may mga prayer request po kayo, please message me. Ayun po, tatry ko po mag-live ng umaga. Tatry ko po mag-live ng morning. Hello po, good evening po. Magtatry po akong mag-live ng umaga ng around like mga 7 a.m. Sana magising ako. No? O naman, Ace, ikaw pa ba? Tagal mo nawala eh. Kaya kapatid, no, please like it, share it, no? Yung mga post natin dyan sa TikTok. As well as pala kapatid yun, pwede ba ako maglambing sa inyo? Je Hufana Ministry kapatid. Ito po yung FB page ko. Kasi I'm trying kapatid na makaabot po ng 10,000 10,000 followers bago po mag 2 months kasi magla-live na rin po ako sa Blue App. So sabay po yun, no? Kasi talagang gusto natin na mas marami po tayong maabot. Kaya ayun, kung pwede nyo pong i-follow po yung page ko, Je Hufana Ministry. Yung page po, sana po ma-follow nyo po para no? Je Hufana Ministry. May GC po sa Messenger, kapatid. Message nyo po ako sa Messenger.
Jerome Hufana, yung nasa Twin Tower po na taano. Sorry, bawal pala sabihin yun dito. Mare-restrict ako. Sorry. So, ayun. Anyway, no, thank you po. At kailangan na rin natin magpahinga. Kasi halos simula pa po akong alas 5:30 nagla-live. Nagpahinga lang ako ng konti at kumain. Pero yun po, pasama na lang din po sa prayer. Ito pong revival camp namin. At the same time, yung improvement ng ministry natin. At yun nga, salamat din sa mga nag-send po ng mga prayer request nyo. Ipagpe-pray po natin yan. At continually pa rin, nanghihingi pa rin tayo ng prayer request. Amen? So yun, sana po talaga makasama po kayo at naniniwala po ako pagpapalain po kayo ng Panginoon. Okay? So magkita-kita po tayo bukas ng alas 7 kung kakayanin. Amen? Kapatid, i-send mo rin sa akin, Ace, para ma-update naman yung prayer request. Amen. So yun po, thank you po. Bye-bye po. God bless po sa inyo at pagpalain po kayo ni Lord. Bye-bye.